Niyebeng itim ni Lu Heng, isinalin sa Filipino ni Galileo S. Sapra. Paparating na ang bisperas ng bagong taon, nagpakuha ng litrato si Li Huiquan sa Red Palace Photo Studio. Isang bagay na ayaw niyang gawin. Dahil pakiramdam niya, lalo pa siyang pinapapangat ng kamera. Sinabihan na siya ni Tia Lu na sapat na ang 4 na piraso. Ngunit, nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganoon karami. Gusto ko, sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses, at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ang pangang iyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod, at ikinobisit niya ang ituring na kahangalan ang ganito. Nang bumalik siya para kunin ang litrato, mas kabado siya kaysa nang kunin niya ang mga abon ng kanyang ina sa krematorium. Tumalikod siya at lumakad papalayo, dala ang balutang papel nang hindi pa muna sinusuri ang litrato. At nang nag-iisa na lamang, dinukot niya ang laman. 15 magkakatulad na litrato ang hawak niya. Bawat isa ay nakatitig sa kanya ng may pare-parehong itsura. Sa kabuuan, mas maayos ang kinalabasan kaysa kanyang inaasahan. Parang mas manipis ang kanyang labi dahil nakatikom. Nakatitig ang mga mata niya, hindi mo masasabing pangit. Sa katunayan, mas gwapo siya kaysa sa maraming tao. Wala siyang reklamo. Dinala siya ni Tia Lu sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprobahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Lu ay hindi makatulong o ayaw ng tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Wala nang pakialam si Huiquan kung ano man ang maaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Nabalitaan niyang mas madali ang pagtinda ng prutas, mas mabilis ang kita, mas mabagal naman sa damit, at mas mababa pa ang tubo. Nabalitaan din niyang kailangan niya ng maayos na tindahan o koneksyon, black market para talaga mapatakbo ito. Ngunit handa siyang sumubok. Kailangang palakasin niya ang kanyang utak at di matakot magtrabaho. Maayos ang lahat. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natatanggap niya bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang isang matabang mama na tinawag ni Tia Lu na Hepeng Li. Sabi ni Tia Lu kay Huiquan, natawagin itong Tio Li. Walang ideya si Huiquan kung hepe ito ng ano at kaninong tiyo ito. Ngunit naalala niya rito ang matatabang sumo wrestler ng Hapon. Hindi ka ba magpapasalamat kay Tio Lee sa lahat ng tulong niya? Magalang na yumuko si Huiquan, isang ugaling natutunan niya sa kampo. Kailangang yumuko ang mga bilanggo sa lahat ng gwardya, inspektor at tagamasin na nakikipag-usap sa kanila o nakatingin man lang sa kanila. Iyon ang pagsasanay. Ginagawa na niya iyon dahil nakasanayan na. Ngunit halos di siya napansin ng mama. Tila ito isang lalaking tumitingin ng kung anong paninda. Pakiramdam ni Huiquan ay isa siyang basurahan o isang pirasong basahan na nais magtago sa isang butas. Ito ba siya? Tanong ng matabang mama kay Tia Lu. Mabait siyang bata, tulad na sabi ko. Tingnan mo't namumula na siya. Napatawa ang mama habang itinoon ang tingin kay Huiquan. Alam mo ba kung paano ka nakakuha ng lisensya gayong maraming retirado at walang trabaho ang hindi makakuha? Dahil kailangan ko ng trabaho? Yun lang ba? Mapanlabik ang ngisi ng mataba. Dahil isa akong ulila. Kinalinga ka ng pamahalaan. Tiyak kong alam mo yan. Huwag kang manggugulo at huwag kang sakim. Nagkamali ka na. Nakakalimutan na iyon dahil kapag umulit ka, walang tutulong sa iyo. Gagawin ko. Ano man ang ipag-utos ng pamahalaan. Isa na naman sa maraming slogan sa kampo. Nakabilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin kahit pinalaya na siya sa kampo. Kahit si Tia Lu ay tumango-tango, saan man siya magpunta, lagi may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat at di dapat gawin. Sa pagtingin sa kanya ng mababa, umaangat ang kanilang sarili. Na malagi siya sa bilangguan, sila ay hindi at nararamdaman niya na ang mga babala,
panlalait at paalala ay para lang sa kanya. Gamitin ang ihian, walang dudura, bawal pumasok, 5 yuan na multa. Lahat ay patungkol sa kanya at tanging sa kanya lamang. Habang panahon na may magpapahirap sa kanyang buhay, magtuturo sa kaibahan niya at ng ibang tao, hihilas sa kanya pababa. Gusto niyang lumaban pero wala siyang lakas. Kaya magpapanggap siyang tanga, umiiwas sa mga nagmamasid at nagmamatsyag. Maraming taon na naman niyang ginagawa ito. Masayang naglakad si Tia Lu, di pansin ang tamlay sa mukha ni Huy Kwan habang nakasunod ito na parang bilanggo. Halos magbagong taon na. Pwede kang manatili ngayong bagong taon sa amin. Salamat, pero maayos na po ako. Sa palagay ko matutuwa ng ina mo. Kung buhay siya, ipangangalandakan niya. Negosyante na ang anak ko. Magandang kinabukasan niya. Hindi na siya tulad ng dati. Gusto kong pasalamatan mo ang nanay mo. Sige po. Bahala ka kung gusto mag-isa ngayong bagong taon. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang uminom. Huwag kayong mag-alala. Hindi na maaga para mamali para sa bagong taon. Isda, manok, kung ano-ano pa. Kung hindi ka marunong magluto, pumunta ka rito at tuturuan kita. Dapat lang na maayos ang bagong taon mo. Pagkatapos, dapat magtrabaho na. Ayusin mo at hahanapan kita ng nobya. Ano sa palagay mo, bata? Kayo ang masusunod. Ngiti siya ngunit matamlay. Ang isang yari sa kahoy at canvas na ambi ay aabot ng 100 o mahigit pa. Kung may 3 gulong, dagdag na 300 pa mahigit. Wala nang matitira para sa paninda. Hindi pa nga nagsisimula ay kailangan na niyang humugot sa naipon ng kanyang ina. Kinabahan siya dahil wala na itong atrasan. 1 o 2 araw bago ang bagong taon. Nakakita siya ng kakarag-karag at lumang 3 gulong na sasakyan sa East China Gate Consignment Store na 230 yuan ng halaga. Ayos ang presyo pero napakasama ng kondisyon at di masasakyan. Mukhang maayos ang balangkas kahit paanay na matatili ang hugis. Walang gulong pero napapakinabangan pa rin ang gilid at rayas ng gulong. Walang kuliling, walang kadena at walang tapakan. Ngunit may preno at pedal. Hindi siya makapagpasya at pinag-isipan niya sa lahat ng anggulo. Nalibot na niya ang buong bayan. Ang mga bagong sasakyan ay nagsisimula sa 400. Wala namang ipinagbibiling umandar pang segunda mano. Sa isang grocery, nakakita siya ng isang sasakyan na yari sa kawayan na mukha namang matibay. Ngunit parang may mali rito. Kung magtitinda siya ng damit, kakailanganin niya ang 3 gulong para naman presentable. Gusto mo ito? Para saan? Kariton para sa mga damit. Tamang-tama, hindi ka magsisisi. Kung poste ng telepono o konkreto o iba pang katulad, hindi ko tayo re-recommenda. Pero, para lamang pala sa ilang tumpok ng damit, di ka gagastos ng higit sa 100 sa pag-aayos nito. At pwede pang tumagal ng 5-6 na taon. Bakit hindi gumagalaw? Matigas ang preno, aayusin ko. Ibinigay ni Huy Kwan ang pera at kinaladkad ang walang gulong na sasakyan mula sa East China Gate patungong Donsi. At mula roon papuntang Chaoyong Gate. Dahil sa kanyang natatanging sasakyan, naging sentro siya ng atensyon. Bagaman, hindi naman nakapipinsala ang mga tingin sa kanya. Matapos bumili ng ilang parte sa paggawaan ng bisikleta sa labasan ng Chaoyong Gate Boulevard, tinulak niya ang kanyang sasakyan patungong East Lane ng Kaling Spirit Run papasok sa gate na bilang 18. Ang berdeng bayong na nakasabit sa kalawanging sawakan ng sasakyan ay napuno ng tinimplang baka, 2 pinakuloang manok, may yelong isda, 4 na paa ng manok at 1 bote ng alak. Hapunan para sa bagong taon. Binili niya at madaling nakuha dahil ayaw na ayaw niyang nakapila at wala naman siya talagang hinahanap para sa kanyang hapunan. Mas iniintindi niya ang kanyang sasakyan, ang kanyang bagong kaibigan, ang kanyang tahimik na kasama. Inimbitahan siya ni Tia Lu para maghapunan, bisperas ng bagong taon.
Dumaan ito habang naglalagari siya ng kahoy. Nakalambitin sa kanyang bibig ang isang perasong manok. Tumanggi na muna siya. May naaamoy ang tiya at inangat nito ang takip ng palayok. Pinalalambot ang paa ng manok sa kumukulong sabaw. Walang makikitang berde. Hindi balansing pagkain. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig. Puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naaawa si Tia Lu sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin si Huikwan. Ginagamit pa rin niya ang kahoy na iniwan ni Hobo. Desididong gumawa ng magandang patungan para sa kanyang sasakyan. Bumalik si Tia Lu para imbitahan siyang manood ng TV. Nakatatawang palabas at iba pang kawili-wiling programa. Hindi dapat palampasin. Ngunit umiling siya. Hindi man lang tuminag sa kanyang paglalagari. Marami pa po akong gagawin. Hindi na makapaghihintay kahit pagkatapos ng bagong taon. Mas gugustuhin ko pang tapusin ninyo ako. Marami namang panahon. Huwag mo tapusin agad lahat. Di dapat mapagod. Bagong taon pa naman. Sa umpisa, panaka-naka ang mga paputok. Ngunit dumalas ang ingay at pagsapit ng hating gabi. Akala mo'y sasabog na ang mundo. Ibinaba ni Huikwan ng lagari at nagsalin ng alak. Matagal na pinalambutan ng paa ng manok kaya halos matanggal na sa buto ang laman nito. Tama naman ang pagkaluto. Medyo matabang marahil kaya nilagyan niya ng kaunting toyo ang plato at isinawsaw niya ang laman dito. At kumain at tuminom siya hanggang sa mamanhit ang kanyang panlasa. Maaninag sa kanyang bintana sa kanyang likod ang pulang at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan, kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kunteto sa kanilang buhay. Ano ang balak ng milyong taong ito? Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Kung buhay si Ina, panahon niyon ang pagbabalot ng dumpling. Iyong maliliit na pagkain pumuputok sa bibig na parang candy. Gustong gusto niya iyon. Sa unang bagong taon niya sa kampo, 76 ang nakain niya sa isang upuan. Hanggang sa mabusog siya ng sobra at hindi na siya halos makaupo. At ginulgol niya ang buong hapon sa paglalakad sa laruan. Gayunman, kahit ang alaalang ito ay hindi makapagpasaya sa kanya. Malagkit ang kanyang kamay dahil sa pinalambutang paa ng manok at sapin ng malagkit na baboy. At nahihilo na siya dahil sa alak. Lumabas siya at tumayo sandali sa bakuran. Walang lamig, walang hangin. Maraming paputok sa lahat ng dako. Ang bakuran na may mahigit sa 7 o 8 talampakan ang luwang ay tulad ng balon sa ilalim ng kumikinang na bughaw na langit. Isang stereo ang bumubuga ng awit. Iyon tunog ng di maintindihan. Naiisip niyang mataba at pangit ang mga awit. Nakapanood na siya ng ganito sa TV. Magagandang boses at ngiti, ngunit pangit ang itsura nila. Kumikisay sila sa screen. Ang mga kilos ay nagpapatingkad lamang sa kanilang kapangitan at ang mga awit nila ay ginagawang mga sigaw at halinghing. Magagandang babae lamang ang dapat ipinapakita sa TV, subalit maaaring nagkukulang na sila ng supply. Bagaman lumalayo na si Huikwan sa mga babae, sumasagi pa rin sa isip niya ang imahe ng magagandang dalaga. Wala sa mga ito ang kilala niya dahil labo-labo na ang mga ito sa kanyang utak. Malalabong imahe na ang intensyon ay malinaw at tiyak. May mga panahon, natatanging panahon, kung kailan pinapangarap niyang mapasasayaw niya sa kanyang isip ang mga imahe. Ngunit sa totoong mundo man o sa mundo ng ilusyon ay hindi niya mapasunod ang mga ito. Walang magawa, napilitan siyang tanggapin ang kanyang kahinaan. Ang isip ni Huikwan ay nabaling sa malalaswang dingding. Dingding ng banyo na ang mga sugat ay hindi mabura. Ginulping dingding na halos iguho ng malalaswang pag-atake. Kakaiba.
Malaswang isip at dumi ay kakatuwang na pagsasama ng maayos doon. Pinapwersa siyang harapin ang mga maruming katawan na pinipilit niyang itago. Mag-isa sa desperas ng bagong taon, idinagdag niya ang sarili niyang mga pantasya sa mga naroon sa maruruming dingding. Hindi pala ang babae, kundi marahil sa sarili pala niya siya narurumyari. Sa sarili niyang paraan, inalagaan niya ang kanyang sarili. Magulo, syempre pa, ngunit gusto niya ang ganyan. Lihim, ligtas at di komplikado. Mas maraming mapagtataguan sa kampo kaysa kaya nilang bilangin. Taniman, maisan, daluyan ng irigasyon, di pa nabubungkal na bukid, na ang tanging nagpamasid sa kanya ay ang langit sa itaas at ang lupa sa ibaba. Nang naroon na siya, wala na siyang pagtingin kay Xiaofen, kaya wala ng direksyon ang kanyang pagkahumaling. Bahala na. Alam niyang pinaglalaruan siya ng mga demonyo at wala siyang lakas para labanan ito. Pagod na siya. Paubos na ang mga paputok. Ang madalang ng pagputok ay nagpatingkad sa kalaliman ng gabi. Puno na ang mga tao ng kasiyahan, pagkain at laro, at oras na para matulog ang lungsod. Bago magbukang liwayway, wala siyang kasama, at pakiramdam niya ay nawawala siya. Labas sa kanyang pantasya, wala siyang makitang babae na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Si Lao Xiaofen, wala na sa kanyang isip, ay hinding-hindi ang babaeng iyon. Hindi niya pa nakikita ito simula nang lumabas siya. Nagbabakasyon ito sa Harbin, kasama ang kanyang nobyo. Isang asistan sa kolehiyong normal at isang graduadong mag-aaral sa matematika si Lu. Isang tambalang itinadhana ng langit. Ibinalita ni Tia Lu, masaya at nagmamalaki, na magpapakasal na ang dalawa sa Mayo. Si Lu Xiaofen, kababata ni Hao Quan, sabay sila nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin si Lu, samantalang nasa kalyeng Spirit Run sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siyang lagi ng tadhana. Sa unang araw ng bagong taon, pinagkaabalahan niya ang kanyang sasakyan. Sa ikalawang araw, inilabas niya para paandarin. Tuwang-tuwa siya sa mga sisidlang ginawa niya. Alin na nagtitinda ng inihaw na kamote at ilan pang matatandang naglalako ng maraming dadalanan at halos bulok ng saging. Napuno ng kulay berde sa kanyang tindahan. Isang buntol ng 8 kulay olibang kasuotang pang-army. Isinampay niya ang ilan. Nilatag ang iba at isinuot ang isa. Niloko siya ng mata ng lalaki sa pakyawan. Hindi matitinda ang mga kasuotan, panlamig na angora, at sapatos na gawa sa canvas. Naitinda lamang niya ng araw na iyon ay mga angora. Madaling naubos ang 20 piraso. Mangyari pa, iyon ang pain para sa iba pang paninda. Ang pakyawan ay 3 Gs. Ibinenta niya ang una ng 4 na buwan at ang huli sa 6.20. Walang kinailangang magturo sa kanya. Natuto siya nang iabot sa kanya ng unang customer ang pera. Huwag kang matatalanta sa pera at kalimutan mo na ang pagiging magalang. Sumigla siya sa kung anumang dahilan. Kumislap ang mata niya at napanatag siya. Sa wakas, isang bagay itong may control siya. Gusto sana niyang magtago ng isang gora para sa sarili. Para itong Ku Klux Klan na talukbong. Mga mata lamang ang makikita. At iyon ang kailangan ng nagtitinda. Pakiramdam ni Hui Kun ay makapangyarihan siya. Tulad ng misteryosong matanda na naglalako ng minatamisan na nakatayo sa harap ng East Ridge Department Store. Sa dinaraan ng mismo ng hangin, ilang oras na walang init, walang kibot. May mga customer siya. Hindi marami, kaunti. Ngunit hindi na matagalan ni Hui Kun na panoorin siya
Alam niyang maaari siya sigaw nito kapag nagpatuloy pa siya. Sapatos na tatak, perfection. Mula sa Shenzhen Free Economic Zone. Sapatos na tatak, perfection gawa sa Shenzhen. Nagulat ang mga naglalakad sa sigaw niyang ito. Narinig na niya ang ganitong pagtawag sa gitang silangan China at mukha ng gate. Ngunit hindi niya alam kung kaya niya ang ganito. Mahirap, sa isip niya. Hindi niya kaya. Ngayon, alam na niyang mali siya sa pagtansya sa sarili. Mga blusang batuin, hali kayo rito, tingnan ninyo. Mga blusang batuin, hali kayo rito, tingnan ninyo. Sa pagkakataong ito, napakasama ng tunog. Ngunit tila walang nagulat. Ilan pang segundo, sanay na ang mga mamimili sa kanyang kakaibang sigaw. Maipagkakamaling galing sa aso o sa kotse. At hindi pa rin papansin ng mga namimili. Mga blusang batuing, sexy, 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 mga babae. Kung kasigaw lang talaga siya ng kung anong malaswa para mapansin. Buong araw, binantayan niya ang kanyang tindahan mula umaga hanggang oras ng hapunan. Ngunit wala siyang nabenta. Isang malalang palamig na anggora o isang pares sa sapatos. Kaya walang maliban sa 20 anggora. Kahit iyon lang, kung may katandaang babae sa kanyang kanan ay naiingit. Dahil gayong mas matagal na ito rito. Naibenta lamang nito ay pares ng medyas at 2 panyo. Ang tindahan sa kaliwa ay binabantayan ng isang lalaki na 20 puing na muntik nang mapaawi sa isang customer dahil sa isang jacket na balat. Ang sabi ng customer, iyon ay imitasyon. Ipinilit na tindero na tunay iyong balat. Kinusot iyon ng customer at giniit na imitasyon iyon mula sa ibang bansa. Naubos na ang pasensya ng tindero. Rannihoy Kwan na tunay iyong balat. Ngunit hindi siya nakihalo sa gulo. Walang dahilan para sumangkot ng lalaki. Ang lalaki ay nag-alok sa kanya ng sigarilyo. Tumangi siya. At siya naman ang nagsindi. Di niya pinansin ang lalaki. Wala siyang balak na mapalapit sa naman. Kailangan mag-ingat sa pagsakto ang ibang tao. Siya ang huli sa hari ng mga tindahan na nagsara ng araw na iyon. Alas 9 na. Kalahating oras matapos magsara ang department store. Mandilaw ang paradahan, halos walang nagawa ang ibang ilaw sa kalye. Wala nang customer sa gabi. Nagsasara na rin ang tindahan sa tapat na binabantayan ng 2 lalaki. Ngunit kahit gabing-gabi pa, parang ayaw pa nilang tapusin ang araw. May lungkot at panghihinayang sa kanilang tingin. Medyas na nylon, pasara na, 80 centimos ang isang pares. 80 centimos isang pares. Paubos na ang medyas na nylon, huling tawag. Medyas na nylon, dumaan ang sa gilid ng kalye patungo sa daan. Sa direksyon ng tore ng pamilyang Hu. Pumedal ang isang sandero samantalang isa ay nakalahod sa sasakyan at ibinawagayway ang isang pares ng medyas na nylon. Sandali lang ang kanilang lungkot mabilis na pinalitan ng pambihirang tuwa. Ang kanilang mga tinig, isang mataas, isang mahina, ay iginala ng hangin sa gabi. Sa sumunod na araw, nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw, wala siyang nagtinda. Sa ika-4 na araw, wala pang kalahating oras. Pagbubukas niya ng tindahan, nakapagbenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpintero. Nakakabalik lamang sa Beijing mula sa timog. Pagkagaling sa estasyon ng Beijing, tumungo sila sa hardware sa tore ng pamilyang Hu. At nang marating nila ang silangang tulay, nagkulay talong ang kanilang labi dahil sa lamig. Nailigtas ang kanyang mga balat ng kasuotang palamig ni Kwan.
at ang kanilang pera ay mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo. Ngunit nagbigay ng inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw, dahil walang makahalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka. Nag-iisip si Kuya Kwan.